sa ating ministry para mabigyan natin ng glory ang ating Panginoon. Amen? The promises of God is for everyone. Ang promises po ng ating Panginoon ay para sa lahat. Amen? Pero, lahat po tayo ay entitled, ano? Pero, do not expect it to happen if you are not walking to the way of God. So, ibig sabihin, yung promises po ni Lord ay para sa ating lahat. Ngunit, meron pong hinanda si Lord na pamamaraan para ito ay ating makamta. Amen? And if we are enjoying material blessings, and yet, we know that we still living in sin, ay mag-isip po tayo. Kung halimbawa, tayo po ay, or yung mga taong walang relasyon sa Diyos, or kung tayo man ay meron pang ginagawa na taliwas sa kalooban ng Diyos, and yet, we are so blessed, yung halos lahat nandyan na sa atin, ay mag-isip-isip po tayo, ano? Then, mag-ingat po tayo sapagkat ang Panginoon po ay hindi tumitingin sa kasalanan. Ungodly success may be measured through their wealth, power, and positions and prestige. Na minsan nakikita natin na ang mundo yun ang basihan nila. No? Kapag meron kang power, meron kang nakakaangat ka, meron kang boses. Minsan ganun ang basihan. Ano? So, kaya minsan napapatanong tayo, bakit si ganito, bakit sila ganun, wala man silang relasyon sa Diyos, pero sila ay sobra-sobra ang pagpapala. Ngayon, ang tanong sa natin is, sino nagpapala sa kanila? Amen? So, if you want to be victorious believer and enjoy the promises of God, then we must go through doon sa ihinandang pamamaraan ng Diyos. Doon sa daan na ihinanda ng Diyos para sa atin. If you want to become a victorious believer, so doon dapat nandun tayo sa ihinanda ng Diyos na pamamaraan natin. Dapat yun ang ating sinusunod. And how can we enjoy the blessing ng ating Panginoon? Dapat po ay, number 1, walking in godly way. Psalm 1 verse 1 hanggang 2, Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seats of scornful. The true success of the believer is more internal and not external. So hindi po pagkat maraming nakikita sa atin na sige kapatid ay ganito o ganyan, ay masasabihan natin na he is a good follower ng ating Panginoon. But it's mostly internal po, ano? It means that it must come from within, in our heart, and we can produce result sa ating pong paglakad, sa ating pamumuhay, sa ating activity. Dapat na ipamumuhay natin, dapat nagmamanifest sa buhay po ng bawat isa. Amen? And kaya nga, that is very difficult for God people to live in this materialistic world kung wala po tayo doon sa ihinanda ng Diyos, doon sa pamamaraan ng Diyos. Kasi kung wala tayo doon sa pamamaraan ng Diyos, mahirap po mamuhay dito sa mundo. Dahil mahahatak tayo ng mundo kung wala tayo doon sa ihinanda ng Diyos. Kasi kapag nandun po tayo, we are well protected ng ating Panginoon. And how we walk in the way of God? Kailangan natin, yung letter A, transform your mind and separate from the world. Romans 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. A victorious and transformed believer, kapag tayo po ay masasabi natin victorious and transformed, ay dapat we do not think the way the world think. Dapat naiiba tayo mag-isip sa mundo kung paano kumilos ang mundo, kung paano lumakad ang mundo, dapat po ay naiiba tayo sa kanila, no? Ano pong ibig sabihin ng do not conform to the pattern of this world? When a person conforming to the world, they are being shaped into the pattern and ways of the world. Kapag tayo po, even though that we are already a follower or believer, pero tayo po ay may ginagawa pa rin na mga taliwas sa kalooban ng Diyos. And slowly, unti-unti po ay magugustuhan na natin yun. At kapag po ay nagustuhan na natin yun, mag-enjoy na tayo ron, masishape na yung ating pagkatao, and aayon na tayo doon sa nais, sa gusto ng mundo. Kaya nga po ay, bilang isang believer, dapat nata-transform tayo. Unang-una yung ating isipan dapat, At how to avoid conforming to the pattern of this world? We must renew our mind. Una po yung isip natin, sapagkat sa isip natin, madali tayong magkamali, madali tayong magkasala. Sabi nga, mag-isip lang tayo na hindi tama sa kapwa natin, may kasalanan na tayo. Sa unang-una, kailangan i-transform natin yung isip. Sa pamamagitan po, paano?
Ito po ay matatransform natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Scripture o yung Word of God o yung Bible. Ano? And we meditate the Word of God day and night, sabi nga doon. It's a great way to renew our mind by feeling the Word of God, so that we can separate ourselves from the world. Ibig sabihin, pag tayo po ay babad sa salita ng Diyos, itong isipan natin punong-puno yan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, walang space dyan. Meron mang mga worldly na gustong pumasok, hindi siya makakapasok. Wala siyang space, wala siyang tatayuan doon eh. Pero kung tayo po ay idle or paminsan-minsan lang may mga space sa ating puso, sa ating isip, pag pumasok, gustong pumasok ng mga worldly things, makakapasok siya. Kasi may space. Kaya dapat po wala siyang space yung ating isipan. Ano? Tayo ay nakapokus sa ating Panginoon dapat. Kaya mahalaga po ang pagbabasa natin ng ating Bible. Ano? Yung salita ng Diyos, dapat alam po natin. Sapagkat sabi nga po ng Joshua 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips, meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. So sa pamamagitan po ng pagbabasa ng ating salita ng Diyos, malalaman natin kung ano yung will at way ni Lord na magagawa natin. Kasi if we are busy to the kingdom and to the king, we have no time doon sa to entertain the world. Kasi kapag busy-busy tayo sa mga church activities, busy-busy tayo not only to the kingdom, especially to the king, ay busy-busy tayo, wala na tayong time doon sa mga makamundong gawain. Kasi doon tayo, focus tayo eh. Ikaw ba, busy-busy ka kay Lord, tapos inaata ka ng mundo, wala ka ng time doon. Kaya napakahalaga po na tayo ay babad sa salita ng Diyos, pero bilang tayo po ay still living in the flesh, ay sometimes, even we are already believer, nako-compromise pa rin yung ating relationship sa ating Panginoon. Because we still human. Nagkakasala pa rin po tayo. Ano? Bakit? Number one na reason is peer pressure. Ano ba yung peer pressure? Yung peer pressure po yan ay yung gumagawa tayo ng mga bagay na even though ayaw natin, nagagawa natin. Bakit? Minsan natatakot tayo sa kaibigan or natatakot tayo sa kasamahan or nai-influensyahan tayo ng mga kasamahan natin, kaibigan natin. So may pressure sa atin na even though ayaw natin gawin, nagagawa natin. Kasi nga, yun yung tinatawag na peer pressure. Pangalawa, yung fashion trend. Yung uso ngayon, yung trending ngayon. Ano? So, nakikisabay tayo sa uso na even though hindi na dapat bilang isang believer, hindi na dapat tayo sumasabay doon sa uso na even though uso, pero hindi na, alam natin, hindi na siya nababagay sa atin bilang mga mananampalataya. Dapat hindi na natin ginagawa. But because we want to be in doon sa uso, sa trending ngayon, gagawin pa rin natin even though na hindi na bagay sa atin, even though na hindi na pwede, dahil hindi na nga bagay sa atin, gusto pa rin natin para masabing tayo ay sunod sa uso. So minsan yun po nagiging dahilan para makompromise yung ating relationship sa ating Panginoon. At pangatlo, yung following traditions. As a Filipinos, we are family-oriented people. Kaya nga minsan, karamihan sa atin, nandito tayo para sa ating mga families. At we grew up na napakarami nating religions. So, at dahil sa ating pamilya, nagse-celebrate tayo ng mga religions na yun. O yung nakasanayan natin. Pero, ginagawa natin yun before pa natin nakilala ang ating Panginoon. Before pa tayo naglingkod sa ating Panginoon. At ngayon na tayo ay naglilingkod na sa ating Panginoon, ginagawa pa rin natin yun. So, ano ang changes? Walang changes. Kaya nga po sabi, di ba? Transform to the pattern of this world. Renew your mind. So, ibig sabihin, kung ginagawa na natin yun before na wala pa tayo sa ating Panginoon, ngayon na sa Panginoon na tayo, alam natin hindi na yung nakakalugod kay Lord. Alam natin na taliwas na yun sa nais ng Diyos. Dapat na-transform na tayo. Yung pag-iisip natin, na-gets na natin na hindi na to tama kay Lord. So dapat po ganun. Pero itong traditions na to, minsan mahirap maalis sa atin. Kaya nga po, napakahalaga ng pagbabasa natin ng Bible. At doon ituturo ni Lord, i-reveal niya sa atin kung yung mga dapat, yung pwede pa, at yung hindi na pwede. Amen?
Many believers are turning away from God by the forces of the world. Ang mundo po ay malakas ang hatak. Ano? Kasi mas madaling gawin yung ino-offer ng mundo eh. Mas masarap gawin yung ginagawa ay ino-offer ng mundo kesa doon sa paglakad na nais ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, no, the more we follow them, the more we lead away from the life that follows God's will. Kapag po tayo ay sumunod sa ayon ng mundo, which is taliwas, opposite sa nais ng Diyos, tayo po ay mapapalayo unti-unti kay Lord. Hanggang sa tatamarin na tayo, hanggang sa i-justify na natin yung ating mali na next Saturday pa naman. Next Saturday na ako ate. Meron pa namang next ganito, saka na ako. So, i-justify natin na, which is mali na yon, na inuna natin yung ibang bagay, which is free naman tayo, pero i-justify natin, next time na lang ako babawi. Kasi yun yung ino-offer ng mundo. Mas madaling matulog kaysa gumising ng mas maaga. No? So, instead of becoming consumed by sinful and temporary desire of this world, we must surrender, fully surrender yung ating buhay sa ating Panginoon upang sa ganon ay matahak natin yung daan na nais ng Diyos para sa atin, na hinanda niya para sa atin. Amen? Sa pamamagitan ng feed our spirit, ano po, and increase our strength in God's presence so that we cannot consume by this world. Sa pamamagitan po yan ng pagbabasa. How to feed our spirit? Yung Bible, basahin natin yung salita ng Diyos. Doon natin mapapakain yung ating banal na espiritu. Doon lalakas. Kasi ang tao kapag hindi kumakain, magugutom tayo, manghihina tayo. The same thing with our spirit. Kailangan natin siyang pakainin para siya ay healthy, makakilos ng maayos sa buhay natin. Next, living in a successful Christian life. Psalm 1 verse 3, He shall be like a tree planted by the river of the water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. To live a righteous life, we must like a tree planted on the stream. Ano ba ang karakteristik o ano ba ang isang puno na nakatanim sa gilid ng batis? Ito po ay mayabong. Mayabong at malusog, even may malalim ang ugat, at even may bagyo, hindi siya basta-basta nabubuhay. Kahit tag-init, hindi siya natutuyuan ng dahon. Kasi meron nagsusupply sa kanya 24/7, may supply siyang tubig. Unlike those trees na nakatanim sa desert, ay talagang wala silang masipsip. The same thing with our spiritual life. Kung tayo po ay babad sa ating Panginoon, alam natin ang will ng Diyos, alam natin ang plano ng Diyos, alam natin kung paano lumakad sa nais ng Diyos. No po? At tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos kasi promise yun ni Lord na yung mga anak niya na tapat sa Kanya, hindi niya yung pababayaan. Lahat ng ating pangangailangan, in all aspects, yan po ay ibibigay ni Lord. Kasi hindi man sinungaling si Lord. Kapag siya nangako, ibibigay po niya yan. Mangyayari po yan, mga kapatid. No? Kaya po, now, tanungin natin yung ating mga sarili. How we measure up your success based on God's standard. Nasaan na po ba tayo ngayon? Yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Diyos, nasa ang level na tayo ngayon? Masasabi ba natin that we are living in a successful or victorious life because the promises of God is we are enjoying? Dahil nai-enjoy natin, masasabi ba natin na tama ang nilalakaran ko? Kasi nai-enjoy ko yung promises ni Lord. Nakikita ko, masaya ako naglilingkod kay Lord. Mahalaga po na maunawaan natin yung paglakad ng tama habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat sinasalamin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi kapag mali, alam natin na tayo markado bilang born-again Christian, tagasunod ng Diyos, tapos hindi makita sa buhay natin or mali, hindi nakakatuwa sa paningin ng Diyos yung ginagawa natin, ipinapahiya po natin ang ating Panginoon. So dapat po ay lumakad tayo ng tama sapagkat tayo po ay sinasasalamin yung ating Panginoon sa atin. The victorious believer must be separated in his walk of life. Dapat hindi po yung paglakad natin hindi katulad ng paglakad ng mundo. We doesn't believe and behave like the wicked, for the Lord has its own standard.
dapat namumuhay tayo doon sa batayan ng Diyos, doon sa pamamaraan ng Diyos. Hindi ganun yung basta tayo mag-isip, katulad din tayo mag-isip ng ibang tao, ano? We doesn't listen to their counsel and invitation to evil. Therefore, we must be sensitive to study the Word of God. Yung dahil nga may mga kaibigan tayo, hindi po natin maiiwasan yun na may mga kaibigan tayo dito na mga unbeliever pa, no? So, ibig sabihin, kapag tayo po ay naimbitahan or may mga gusto silang gawin, huwag po tayo makipag-compromise. Alam natin kung ano yung hangganan natin bilang magkaibigan. Kung meron kang kaibigan na unbeliever pa, dapat maging ilaw tayo sa kanila, ano? Hindi yung tayo, pag tayo inaya sa alam natin na hindi naman to dapat nang ginagawa natin, pwede tayong tumanggi. Bagkus ilapit natin siya kay Lord. Huwag yung tayo ang mapalapit sa kanila. Amen? So, the light of Christ must be seen to every believer when we are in the dark. Dapat tayo po ay nagliliwanag kapag dinala tayo sa dilim. Alam mo yung ilaw, di ba? Pag madilim, pag may ilaw doon, pag madilim, pag binuksan yun, maliwanag. Kitang-kita, hindi pwedeng itago. Ganon din po dapat tayo. Kapag tayo ay napahalo sa mga unbeliever, dapat nakikita yung Christ sa buhay natin, nagliliwanag tayo. Ibig sabihin, kakaiba tayo sa kanila. Nakikita yung sa pananalita natin, sa pagkilos natin, kung paano tayo makisama sa kanila. No? Dapat palaging may limitasyon, hindi yung bigay todo tayo. It is to remind us, believer, the importance of walking the way of God to enjoy the life with Christ free from sin. Hindi po tayo makakalakad sa ating Panginoon kung tayo po ay may ginagawa pa rin kasalanan. At alam ko po, wala naman sa atin, no? Kasi nandito tayo. Number 2, delight yourself in the presence of God. Psalm 1 verse 2. But his delight in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Letter A, serve the Lord with joy. Napaka-importante po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon yung may joy tayo. Hindi yung happiness. Kasi magkaiba yung happiness at joy. Yung joy kasi talagang nagililingkod tayo kay Lord eh. Masaya tayo. Sabi sa Psalm 1 verse 2, but his delight in the law of the Lord. We must have joy in serving the Lord. If we have no joy sa pagsiserve natin kay Lord, mapapagod po tayo. Lalong-lalo na kapag hindi nangyayari yung gusto natin. Lalong-lalo na kapag nare-rebuke tayo. Tayo po ay baka magtampo, tayo ay mapapagod. Pero kung tayo po ay naglilingkod kay Lord, si Lord ang nagbibigay ng joy sa atin. Kasi si Lord is eternal. Hindi po nababago si Lord. Hindi nawawala si Lord. So, ibig sabihin, yung joy natin, hindi mawawala, hindi magbabago. Kasi si Lord yung joy, yung source ng joy natin. So, delight yourself in what you are doing, for we know that we are doing it for the Lord. Dapat, nandun, may galak sa puso natin habang ginagawa natin yung ating ministry. Kasi alam natin, we are not doing it for man, but ginagawa natin yun for the Lord. We should not constrain by the rules of the church for us to work freely with joy. Dapat po ay sa paglilingkod natin, dapat hindi tayo nasisikil ng mga rules ng mga churches, which is may mga ibang simbahan na there's a lot of rules, no? Or yung tingin natin na nakaka-burden na sa atin. Yung ang daming rules na which is hindi na alam mo yun, na-encounter nyo ba yun? Yung parang bigat ka na, pinupwersa ka na, parang rule by men. Dapat po hindi ganun. Rule in the church, yung rules po in the church is napaka-importante. Bakit? Iyon po ay ginagamit para sa kaayusan ng church. Pero hindi po yun dapat maging pabigat sa bawat mananampalataya. Dapat ang rules ay iyon ay maging panuntunan natin, sundin natin para ang paglilingkod natin kay Lord ay magkaroon ng kaayusan sapagkat ang ating Panginoon is a God of order. So hindi naman po nakakalugod kay Lord kung magulo ang simbahan. Kaya dapat yung rules ay nakikita natin
align sa will ng Diyos. Kaya po, di ba, masaya tayong lahat dito. Kasi walang nababurden sa atin sa mga rules natin sa simbahan. Lahat ay malaya na magpuri kay Lord kasi lahat ng ginagawa natin is for the Lord. Amen? So, dapat yung rules na yan, hindi po yan na maging stumbling block sa atin para maglingkod sa ating Panginoon. At mahalaga, start its day with prayer and reading the Bible. Napaka-importante na paggising pa lang natin, pagmulat ng mata natin, dapat ay kausap na natin si Lord. Unang-una, magpasalamat tayo kay Lord. And speak to God. Ano ang will mo, Lord, sa araw na ito? Banal na Espiritu, guide me. Upang sa ganun, ay mag-reflect tayo in a biblical passage to remind yourself of the value of God's way and align your thought sa ating Panginoon. Kasi, pag nai-align na yung ating kaisipan sa umaga pa lang, ang sarap na ng gising mo, ang sarap na ng araw mo, buo na yung araw mo, kutsain ka man dyan, baliwala na lang yan. Pero kung nakasimangot ka, pag gising pa lang, ano pa lang yung makita mo, masisira yung buong araw mo. Sinong talo? Ikaw ang talo, panalo si Taning. So dapat umaga pa lang, nakikipag-usap na tayo kay Lord. Unang umaga pa lang, yung paggising pa lang natin, para ma-prepare na yung ating mga gagawin. Next, embrace the biblical truth. John 8 verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa iba, you shall set free, sa ibang translation po. The only way for us to set free from the bondage of Satan is when we know the truth about God. Kasi kapag hindi po natin alam ang katotohanan sa ating Panginoon, tayo po ay mananatiling nakagapos sa kasinungalingan ng kaaway. Reading the Scripture is the first step for us to know God. Para alam natin kung anong will ni Lord, ano ang plano ni Lord. Alam natin ang katotohanan about God. When we read God's Word, it becomes embedded in our heart and mind so that we can fulfill the will of God. Kapag po yung salita ng Diyos is embedded in our heart, para po yung kalyo, parang yung nakatatak na sa puso natin, kusa na lang yung magmamanifest sa buhay natin. Kapag tayo po ay nandyan sa puso natin yung salita ni Lord. Embracing the truth about God can set us free. Therefore, reading the Scriptures is very essential for the life of every believer. Amen? So that Satan cannot hold tayo. Hindi tayo pwedeng hawakan ni Satan sa kanyang kasinungalingan. He cannot hold us because of his lies, sapagkat alam natin na ang katotohanan about Lord. Kapag may mga binabato sa atin si Satan, which is Satan also using the Word of God. No? Mas magaling pa si Satan kaysa sa atin. Kabisado niya ang Bible, kabisado niya. Pag balik-baliktarin mo ang Scripture, alam ni Satan. Oo. Pero, dahil tayo ay babad din sa salita ng Diyos, guided by the Holy Spirit, kaya natin siyang i-counter. Katulad ng ating Panginoong Hesus, when He was in fasting, after His fasting, tinan siya ni Satan. Akala niya maisa niya si Lord. No? Gawin mong tinapay ang bato. Pero ano sabi ng Panginoon? Dahil alam niya, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Paano kung hindi natin alam? Gawin mo yung bato. Ay, ang bato, gawin mong tinapay. Pinipilit mong gawin tinapay yan, hindi maging tinapay. Hanggang sa na-stress ka na lang. Oh. Pero dahil alam mo salita ni Lord, madali mong i-counter si Satan. Dinideceive mo ako. Hindi ka obra sa akin. Ganun po kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. We need to follow the way of God in the Bible. And it teaches us to have confidence and its divine power. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Amen? It can break the chain. No? Yung salita ng Panginoon, ang pangalan ng Diyos, it can break the chain ng ang kahirapan, ng bandages na meron tayo. In the name of Jesus, tatanggalin niya yan. Amen? Pagtiwalaan lang natin ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen? And it helps us, mas mahalaga po, maganda rin na it helps us to have a mentor to walk alongside with us to grow in our faith. Amen? Someone who has dedicated their life to God, to God's Word, and it may help us to understand and to apply it more better. So, ibig sabihin, ay hindi po sapat na tayo nag-aaral lang na tayo mag-isa. Which is okay po yun, Pero, importante po na meron din tayong
mentor, yung nagtuturo sa atin. Kaya kung mayroon po mga Bible study, mayroon mga trainings, may mga seminars, it is very helpful po sa ating spiritual life, sa ating paglago. Amen. Amen? Pero, wag naman po nating iasa lahat kay pastor. Na pupunta ako ng Bible study, pupunta ako ng seminars, and after that, wala na. See you next week. Hindi po ganon. So, dapat yung combine. Nag-aaral tayo ng salita with our other brethren or ang ating mga kasama. Then, nag-aaral din tayo ng salita. Nakikipag one-on-one din tayo kay Lord. Amen? It is more effective if we have more personal time with God. Yun po, mahalaga na tayo ay may oras sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag nating quiet time. Quiet time, yun po yung talagang marugduban na pakikipag-usap kay Lord. Nagbibigay tayo talaga ng oras natin kay Lord na talagang walang nakakaistorbo sa atin. No? And speaking to God deeply by engaging in daily prayer and help us to form our foundational core of faith. Doon tumatatag yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pag-usap sa Kanya ng yung hindi lang yung pop-up lang tayo, pag gusto lang natin, kung magandang mood natin, makipag-usap tayo kay Lord. Dapat po hindi ganun, ano? And kapag meron tayong personal time sa ating Panginoon, then we can experience God's grace at magkakaroon tayo ng peace of mind. Yung ating buhay, parang hindi, alam mo yung meron kang peace of mind kaysa yung gulong-gulo yung isip mo. Napakasarap po na magkaroon ng peace of mind, ano? And number 3, acknowledge God as our source of your strength. Amen. Psalm 1 verse 2 hanggang 3. But his delight in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the river of water, that brings forth its fruit its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen. Number 1, fully dependent in God. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Amen. If we are fully dependent at umaasa lang sa ating Panginoon, katulad po tayo ng tree planted on the stream of water, na lahat sinusuplayan tayo ng ating Panginoon. Amen? We never experience spiritual drought, or we never feel empty. Hindi po natin mararanasan na yung parang gulong-gulo yung isipan natin, na parang sa tingin natin ay mag-isa lang tayo. Hindi po natin mararanasan kapag tayo po ay may babad sa ating Panginoon. We must align our will and thoughts to the will of God. This will enable us to acknowledge that we can do nothing without God. Dapat malaman natin na lahat ng meron tayo, na-acquire natin yan hindi dahil sa tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay nagsikap. Salamat sa wisdom ni Lord na binigay sa atin. At ginay tayo ni Lord, sa Kanya pa rin galing yan lahat. Ibinigay niya yan sa'yo kasi deserve mo yan. Promise niya yan eh. Dahil mabait kang anak. Depending on God, teaches us to acknowledge God's wisdom in our lives. Kaya po, kung tayo man ay matalino, wisdom pa rin ni Lord yan. Hindi pa rin yan dahil sa sarili nating kakayahan. Kaya whatever we accomplish, dapat po ay glory to God palagi. Hindi glory to me. Hindi yung ako ang magaling. Wala pong magaling sa atin, kundi si Lord lang. Trust in God with all your heart and do not lean on your own understanding. Ibig sabihin po ay we surrendering our ways to the ways of God, so that all His promises ay mangyari po sa atin. Kasi kapag sinurrender natin yung ways natin kay Lord, yung will natin kay Lord, at willing tayo na dumaan doon sa hinandang daan ni Lord, doon sa pamamaraan na hinanda ni Lord para sa atin, si Lord po, ibibigay niya yun. Yung mga promises niya, mangyayari po yun sa atin. Amen? This is a foundational faith to realize that our understanding is incomplete and inaccurate. Ibig sabihin, kahit gaano pa man tayo kagaling, katalino, mataas pinag-aralan natin, our understanding is incomplete. Hindi po accurate, hindi kompleto ang ating karunungan kung ibabase. Hindi accurate din yan. It's only be completed and accurate when we surrender our ways to the will of God. Doon pa lamang po, maiintindihan natin kung ano ang nais ng Diyos. Walking in the ways of God, we maintain our role
and spiritual commitment to the community of Christ for our motivation and others. Napakahalaga po nung community of believers na nandun tayo, nakikijoin tayo. Kaya meron nga yung mga activity ng church, no? Yung Bible study. Kasi doon namimit natin yung ating mga fellow believers, nagpapalakasan tayo para sa ating Panginoon. Napaka-importante po yun na minsan nagiging kalakasan tayo ng bawat isa, no? Na si ate, ganito yung pinagdadaan niya, pero makikita mo, chill-chill lang siya, no? Kasi may Diyos sa puso niya. Amen? Grow your faith with the help of biblical community. Therefore, we keep reaching out each other to maintain fellowship with one another. So, kapag po meron na tayong hindi nakikitang kapatid, i-follow up natin. Ano kaya nangyari kay kapatid? No? Baka siya may pinagdadaanan. At least, makasamahan natin yung pag-pray, or kung meron man tayo may tutulong doon sa problema niya, hindi natin alam, tayo pala yung gagamitin ni Lord para masolve yung problema ni kapatid. Kaya nga po, sa bawat magkakapatid, to every believer, dapat po nire-reach out natin yung mga kapatid natin na nakikita natin hindi na umaattend sa church. Kumustahin lang natin. Hindi naman yung sapilitan na dalhin natin sila dito. Hayaan natin si Lord ang mag-convict sa kapatid natin yun upang sila ay bumalik sa ating panambahan. Sa panambahan ni Lord. To ensure that we stay within God's path and not be tempted by the evil of the world. Kasi kapag nandun tayo sa community of believers, malakas tayo. No? Kasi may iniisip man tayo hindi tama, nandun yung mga kapatid natin na magpapaalala sa atin na ay hindi yan kapatid, hindi tama yan, hindi yan gusto ni Lord. So, malakas tayo kapag buo tayo kasi nandun si Lord. Ano po? Para po sa ating conclusion, Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Lahat po ay hinanda na ni Lord. Ang gagawin na lang natin, gawin natin yung mga hinandang mabuti ni Lord. Gawin natin, lakaran natin yung daang hinanda ni Lord. Magpasakop tayo doon sa pamamaraan nais ng Diyos para sa atin. We are the masterpiece of God, created on His image and likeness to fulfill what God has prepared. He already prepared the way for us to follow, to enjoy His promises, and to be victorious believer while we are walking in this world. Upang hindi po tayo maligwaw sa paglakad natin dito sa mundo, which is ang mundo ay talagang napaka-deceiving at ang daming ino-offer talaga parang kaliwat kanan, lahat kapag saan tayo lumingon. Para hindi po tayo maligaw sa nais ng Diyos, ay isuko natin ng buo yung ating buhay sa ating Panginoon sapagkat ihinanda na ng Diyos ang ating daraanan. We are the recipients of God's promises, and there is no reason for us not to receive the promise if we walk in His ways. Lahat ng promises ni Lord na makikita natin sa Bible, tayo po ang recipients niyan. Para sa ating lahat yan. Ang gusto lang ni Lord, dumaan tayo doon sa daan na hinanda niya. Kasi nandun yung promises eh. Ito yung daan papunta doon sa promises, pero dito tayo duman, hindi natin makukuha yun. Amen? Kaya nga po kung hindi po yan nangyayari sa buhay natin, then let us examine our lives, ourselves once again. Ano po? Nasaan ba tayo ngayon? Tama ba ang kinatatayuhan ko? Ako ba ay nakatanim sa stream of water? May umaagos ba sa tabi kong ilog, batis? Or nandun ako sa disyerto? Kaya wala akong masipsip na tubig. So, i-examine po natin muli ang ating mga sarili. Ano po? At alam natin na nandyan si Lord, nandyan ang Banal Spirit to guide us. And if we are now planted in the right place, enjoying the stream of water and flourishing in our spiritual life, living a good, fulfilling life in the presence of God. Kapag nararanasan po natin yun, ibig sabihin, tayo po ay nakatanim sa tamang lupa. At nararanasan natin yung mga pagpapala ni Lord. Amen? God already gave the direction of life for us to follow. Ihinanda na ng Diyos ang dadaanan natin, ang lalakaran natin. God did not give us two options. Hindi po tayo binigyan ni Lord ng dalawang options. Because He already prepared one way. Isa lang ang daan na ginawa ng Diyos. At yung daan na yon, doon lang natin masusumpungan yung kanyang pangako, mga kapatid. To reach the place He gotten ready for us so that we can be with Him as He promised. Yung ihinanda niyang isang daan lang na yon,
doon lang natin matatagpuan yung mga promises ni Lord. Yun lang din ang magiging daan natin para tayo makarating kay Lord at makasama natin siya. Amen? Kaya po mga kapatid, paalala sa ating lahat, no? If you are not comfortable sa way, sa daan, sa pamamaraan ng Diyos na ihinanda niya sa atin, ay sapagkat ito po ay masikip, maraming obstacle, maraming problema. And if you are looking for another way na pwede tayong magre-route o naghahanap tayo ng bypass road para makaiwas tayo doon sa masikip na daan at doon sa maraming obstacle na yon, rather than the way that God meant para sa kanyang mga tao, ay kapag ganun po, never po natin may experience ang promises ni Lord. And we will never be with Him forever. Kasi yun lang yung daan na hinanda niya para sa kanyang mga tao. Kaya po, tiisin natin, lakaran natin, masikip man yan, bako-bako man yan, rough road man yan, madawag man yan, hindi tayo padadaanin dyan ni Lord na hindi siya kasama. Siya magtatanggal ng mga balakid sa unahan natin upang tayo ay makalakad. Kasi sa tingin lang natin masikip, sa tingin lang natin madawag o maraming obstacle. Pero ang totoo nandun si Lord sa unahan natin. Hinahawi niya lahat ng mga pagsubok sa daraanan natin. Amen? Let us think about it, mga kapatid. I know that is hard. Mahirap po yan at hindi madaling gawin. But let us not be burdened. Instead, set our mind on things above, where the promises of God is stored. Doon natin i-focus ang ating mga isipan, ating mga puso, sapagkat doon naka-imbak yung mga pangako ni Lord. And not on the temporary pleasure given by this world. For all our sacrifices and labor will never be put in vain. And for whatever we sow, we will reap in due time. Amen. So maraming